Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Grounding Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. What's up? Good evening and happy Friday everyone. So ayun kahapon, nasa Playtime photoshoot tayo ng Playtime and Miss Universe Philippines. So ayan, nakasalumuhan natin mga candidates. So yung mga chika natin ngayon based din so kung ano yung mga nakita ko kahapon during the photo shoots. And ayan, kung sakaling mahaba itong ating podcast, I recommend na gawin nyo na lang siyang background habang naglalaba kayo, naglalaro, nag-gym, nag-workout, naliligo. Ayan, gawin nyo na siyang background, makinig kayo para naman makakwentuhan kayo at makasama kayo hanggang dulo. Kaya kung bago ka pa lang dito, mag-like, mag-subscribe, at makinig ka lang siya. Friday night, sa lahat ng mga viewers natin, magandang gabi. Ayan, pagkikwentuhan natin ang entry ni Gazzini sa Miss Grand All-Stars dahil sabi ni Teresio, ayan, nag-comment na siya, Gazzini. So sa lahat ng mga bagong pasok natin, magandang gabi. At syempre, pagkikwentuhan din natin ang Miss Universe Philippines na currently ongoing. Kung may mga questions kayo dyan, ayan, type nyo lang dyan sa comment section. Ian. Hello, Ian. Sa lahat ng mga bagong pasok ulit, magandang gabi. So ano, ang masasabi nyo sa pagkumpirma ni Gazzini sa MGI All-Stars? Just we thought na tapos na ang lahat, na wala naman tayong aabangang stars sa MGI All-Stars. Bigla nagpasabog kagabi ang isang Gazzini Ganados. Late ko na nga siya nalaman actually. Pag open ko ng social media ko around 12:30 midnight, doon ko na nakita yung mga posts about Gazzini. May mga nagtatag na sa akin. Though usap-usapan na siya prior March or February. Usap-usapan na rin naman siya. Pero wala naman nagko-confirm. Basta chismis lang. Until kagabi, na-confirm na. Yun. Leo, hello. Sino po top 8 niya sa Miss Universe Philippines? Pag-usapan natin yan mamaya. Yung top 5 ko, sila pa din. Hindi pa rin siya nababago. Yung top 3, top 5, yung plus 3 doon para maging 8. Ayun lang tignan natin mamaya. So far, hindi pa naman nabago yung listahan ko. RT, totoo po ba na ikaw yung candidate na madaming fans pero laging late? Hindi po ako yon. Pero chismis yon. May mga bumubulong din sa akin na si ganto nga daw. Ay, ganto. Parang ilan na nakapagsabi sa akin, 2. Tapos kahapon nasa event ako ng Miss Universe Philippines. Hindi ko rin siya maramdaman. Pero baka yun lang yung pakiramdam nila personally. Hindi ko pa rin siya na-encounter na personal na ako yung naka-encounter. Pero yun yung sabi ng iba. But I'm not sure sila yung nagsabi doon. Summer Island, nasa listahan ko ba? Sige, tingnan natin. Thoughts about Jarina Sandu. Binibining applicant siya. Yes po. Kahapon din nagpasabog din sa Jarina. Dalawang iconic in Philippine pageantry nagpasabog kahapon. No? Yun nga. Si Emma, tas si Jarina na nag-submit ng application. Si Jarina nag-submit pa lang ng application. Submission of application para ng Binibining Pilipinas. May callback pa yon. Tas tingnan pa natin kung mapapasama sila as official delegates. Pero thoughts about Jarina, mukha namang magiging official delegate siya kasi nga yung caliber, tsaka syempre known siya in pageantry dito sa Pinas. So usually naman pag known, pumapasok na yan. So, ayun sa mga viewers natin, magandang gabi. Happy Friday night. Ayan, pinag-uusapan namin si Gazzini, si Jarina, tsaka Miss Universe Philippines
delegates. Kagabi pala, i-share ko lang nasa photoshoot ako ng Playtime. So, isang buong araw na photoshoot yun ng Playtime. Tapos nagka-chance tayo na makahalubilo yung mga candidates, yung mga delegates, nakausap natin sila, nakachikahan natin sila. And then yun, dun na-confirm ko na yung personality ng iba na totoo nga na siguro iba nahihiya lang talaga, hindi sila masyadong loud, hindi sila maingay, pero iba naman talagang ganda ng personality, sobrang talkative. Kaya ayun, maganda yung nangyaring photoshoot kahapon with Playtime na ilalabas nila sooner, baka next week, ganyan. And hindi lang pwedeng ilabas ngayon yung mga behind the scenes na footage kasi dapat sabay-sabay. Pero kahapon, yon, nakahalubilo natin yung mga girls kahapon sa Playtime photoshoot. And isa sa mga nakausap ko ng matindi, ng mahaba din, si April Smith tsaka si Bea Windorski. Ayan, sobrang talkative nila, sobrang dami nilang sinishare at talagang sa personal talaga, sobrang glowing talaga nila. Bella Ismael, mararamdaman mo rin siya kahapon. Or I mean, ramdam ko siya kahapon. Ramdam ko yung presensya niya. Kahit nito talagang hati-hati yung opinion ng mga tao kay Bella. Pero pag sa loob ng kwarto, ramdam mo yung presensya niya. Same with Bella Ismael. Yung tatlo, Sultan Kudarat, Pampanga, and Tarlac. Ayan, ramdam mo sila. Special mention kay Ali Hetland kasi sobrang accommodating niya and sobrang approachable siya. Yun, ramdam mo siya sa venue. Kanina, meron silang event, Ever Bilena, contract signing. Wala ako kanina sa Ever Bilena. Pero yun, nakita niyo naman siguro mga nakapink sila, so that's the Ever Bilena contract signing. May nagtatanong si Rejan, lagi po bang late si Bea? Alam ko naririnig nyo tong mga, may isang frontrunner daw na laging late. Nababasa nyo siguro to sa mga pageant pages, buhang bibig ng mga vloggers, or kung sino mang content creator. Naririnig ko rin siya kasi may mga nagkikwento din sa akin ng personal experience nila about doon sa tinutukoy nyo. Pero hindi ko siya na-experience ng personal. Naririnig ko lang din siya. Ngayon may tatanong ko si Bea daw, hindi po si Bea. Sabi ni Nika, 24, Bulaga si Gazini Ganados. Yes, ayun nga yung topic natin kanina. Nakagabi nga ng Bulaga nga si Gazini. Now, ano ba yung chances ni Gazini sa MGI All-Stars? Malakas ang chance dahil, di ba MGI All-Stars nga, sa roster ng mga pinakilalang girls dun sa page ng MGI All-Stars. Siya naman talaga yung ka-star-stars. I mean, siya pa lang. Dalawa sila ni Tarina Boats. Si Tarina Boats kasi star sa Thailand. And then siya, paglahatan na. May isa pa, si UK, pwede na nating makonsider yung lumaban recently sa MGI. So, tatlo sila. Pero for me, dahil Filipino pageant panis tayo, malakas talaga yung candidacy ni Gazini kasi siya talaga yung ka-star-star sa roster. Tapos pangalawa na sa akin si Tarina Boats. So, dun sa mga pinakilala, Tarina Boats or Gazini, sila yung maglalaban. For me, what are your thoughts ba? Any thoughts po kay Negros Occidental? Ayan, lagi natin yan sinasagot. Kahapon nakachikahan ko rin si Negros Occidental. Hindi silang makipaghiwalay ni Zesta ni Iloilo City. Talaga magkasama sila lagi. Makachikahan ko silang dalawa yan. Sobrang ganda ng personality ni girl. Accommodating din. And yeah, glowing. May mga footage ako dyan pero hindi ko pa maipopost kasi ngayon. Kasi nga, hindi pa pwede. But yeah, abangan natin yan, Negros Occidental. Jarina, nasagot na rin natin kanina. Thoughts kay Jarina, sabi ko nga kanina na abangan siya, syempre, kasi Jarina Sando siya. Malakas naman yung chance niya maging official candidate siya. Kasi nga, syempre, may clout na. Jarina Sando siya. Pero hindi siya yung hindi siya yung malakas kasi abangan natin kung sino yung mga makakatunggali niya, kung sino pa yung mga magpapasa ng application. Kahapon, first day pa lang ata ng submission. Syempre, yung mga ibang mga kilala dyan, magpapasa yan. Late na. Ganyan. So, yun yung abangan natin. Pero ano bang thoughts nyo kay Jarina sa Binibining Pilipinas? Ano bang crown, title, yung suit sa kanya? Kasi nga, Globe at International na lang meron tayo. Sa international, alam niyo naman ako siguro kung ano yung dapat, ano yung pwede.
Sa Globe, alam nyo na rin na dapat. So, sa tingin nyo, ano ba yung magsusuit ng Crown Forgery na? But syempre, added din siya sa mga abangan natin for this year. So, yeah, magandang laban din yan for BBP. Ayan ang mga comment natin ngayon. Puro Gazini, ha? Ayan, excited kayong lahat kay Gazini. Sige, ano ba? Ano ba masasabi natin kay Gazini? Gazini, 2019, binibining Pilipinas. In 2019, nirally ng lahat. Pero ako hindi ko kasi bias si Gazini for the MGI nun eh. Gusto ko talaga siya for the Miss Universe Philippines. Umpisa pa lang kasi nga, sabi ko, ang ganda ni Gazini, unique. Yung beauty ni Gazini noon 2019. Nakikita ko nga sa kanya si G. Tonji noon 2019. Sabi ko, unique, ang ganda. Gusto ko talaga siya for the Miss Universe Philippines. Pero karamihan ng mga fanis, ayan, yung 2019 na, karamihan ng mga fanis, gusto talaga siya for the MGI. Yung mga rankings noon, top picks, rankings top picks 2019, lahat si Gazini, pinesa nila sa MGI. Tapos ang universe noon, 2019, Patch Magtanong, either Hannah Arnold. Excuse me. Noong 2019. Pero ako, inaay ko talaga siya for Miss Universe Philippines. Kaya yung nakuha niya yung Miss Universe Philippines, masaya ako. Tapos, noong 2019, pang-grand pa yung performance ni Gazini. Baka nga siya mismo gusto niyang maging Miss Grand noong time na yun eh. Kasi nga, yung performance niya, pang-grand. Or baka ganun lang talaga yung performance. Nagpe-perform siya in a national pageant setting na kailangan laban na laban. Hindi dahil dun sa gantong pageant yung sasalihan niya, para ganyan. So, ganun na nangyari ng 2019. Tapos, ang balita pa ng 2019, yan yung bet ni Nawat sa MGI. Hindi ko sure kung totoo yun, pero yun yung usap-usapan noon. Na ayun yung bet ni Nawat ng 2019 for the MGI. Pero hindi siya yung binigay kay Nawat. Ang binigay si Ashley Law, Samantha Ashley Law, 'di ba? Lakas ng Amats. Noong 2018, noong 2018, 'di ba sabi ang bet daw ni Nawat si Catriona, pero hindi nila binigay. Ang binigay si Pataling Hug. Yung sobrang layo sa gusto ni Nawat, 'di ba? So, ang ending, El Tocuyo, and please. Kaya ng 2019, yung mga baklang pageant fans, mga pageant fans, gigil for the MGI. Kaya nakita nila si Gazini ito pang MGI. Si Gazini, plinase nila sa MGI. Pero hindi nga yun yung binigay sa kanya, kasi binigay sa kanya Miss Universe Philippines. Pero siya nga daw yung gusto ni Nawat ng time na yun. Yung chika ha, hindi ko alam kung sure. Kung totoo yun. Tapos ngayon, after ilang years na, 6 years? 7 years, ayan, magbabalik na si Gazini for the Miss Grand. Pero hindi yung regular na Grand Edition, kundi yung Miss Grand All-Stars, inaugural edition ng Miss Grand. So sabi ko nga din kanina, malakas yung chance ni Gazini kasi dun sa mga roster nga, siya naman talaga siya yung malaki yung hatak. As in, siya yung sikat. Siya yung stars. Bukod kay Tarina Boats, kasi si Tarina Boats, star naman siya sa Thailand. Pero at least kilala natin siya kahit paano dito sa Philippines. Pero when it comes to Gazini, siya naman yung star dito sa Pilipinas, tas kilala siya all over the world ng mga pageant fans. Kaya siya talaga yung malakas ang hatak. Now, hindi natin alam kung ano yung magiging basehan ng MGI All-Stars ngayon, kung performer bang malala or kaya pa bang makipagsabayan ni Gazini sa mga bata. Kasi diba, syempre, after 7 years, nag-age out na rin naman si Gazini. Gazini in 2019 is not the same na Gazini in 2026. So, ayun ba, yung kaya niya ba makipagsabayan? Pero for sure, maingay yung candidacy niya. Siya yung aabangan, siya yung matunog, na mismong kahit minsan may mas lamang sa kanya, siya pa rin yung number 1 siya. Or number 2, number 3, kasi nga, siya si Gazini. Pero so far, yun nga, sabi ko nga din kanina, Gazini and Tarina Boats pa lang yung stars, yung ka-stars sa MGI All-Stars. Kaya malakas yung laban nung dalawa. Pero palamang kasi 'di ba parating na tayo sa dulo, malapit na yung MGI All-Stars, baka by May, by June matutuloy na yan. Kaya habang tumatagal, pinapakilala na yung mga matutunog na pangalan or yung mga ka-stars. Kaya nga si Gazini, biglang pinakilala na rin kagabi. So, panigurado sunod-sunod na yan. Baka makita nyo na ibang mga pangalan. Sa Thailand, malamang may mga lalabas dyan ng mga
heavy names ng mga Thai queens. Mamaya magulat kayo, bila lumabas yun si Vina, di ba? Kaya yun, sunod-sunod na yan. Dito sa Philippines, we have 4 delegates pa lang so far. Fuchsia Ravena, Alexa Nunez, Kaylin Trajano, and si Gazini Ganados. And then so far, yeah, Gazini Ganados. And si Gazini ata galing siyang Empire. Siya ata ang sugo ng Empire. Hindi ko alam kung ano sila, collaboration sila ng Empire. Ko-confirm ko yun. Kasi 'di ba ang ALB pageant circle si Kaylin Trajano, tapos ang Empire ata. Not sure lang kung collaboration to with Gazini or independent si Gazini. Well, let's see. If sasali daw si Vina, alam na, sabi ni Sigeb. Oo nga. Actually, yun din na ano ko. Sabi ko, baka bigla dyan magpakita si Vina, mukhang ibibigay na yan ni Nawat kay Vina for the MGI All-Stars. May mga nagsasabi na malabo na daw for Philippines kasi nga, back-to-back daw tayo sa MGI. Tapos sabi, Philippines na naman daw ulit. Baka ganun ang sabihin. Pero hindi naman kasi nga, inaugural nga ng MGI All-Stars. Separate pageant entity siya from the Miss Grand pageant. So, yeah. May chance naman si Gazini. Basta ano siya ha. Yung, alam niyo yung laban na laban. Pagdating, kasi, di ba, alam niyo sa MGI, laban na laban. Ganyan. Basta laban na laban. Nababasa ko pa sa mga comment section. Lutang naman daw. Lagi naman daw lutang. Ganyan. Baka naman nagbago na. Di ba? Baka naman, syempre, Diyos ko naman, after ilang years, 7 years, hindi pa ba niya malalaman kung ano yung komento sa kanya ng mga tao, hindi niya mababago yun. But yeah, yun nga. Pero face card, wala talaga tayong pag-aawayan kay Gazini Ganados ng Talisay, Cebu. And yun, nabuhay ulit nabuhay ulit ang dugo ng mga pageant fans kasi di ba tinamad na tayo for the MGI All-Stars kasi hindi naman natin nga gusto yung mga pinapakilala kasi nga MGI All-Stars pero bakit daw hindi natin kilala? Ayun yung sabi ng mga comment. Pero ayun nga, ganun. Ngayon, yun, nabuhay ulit ang dugo ng mga pageant fans kasi nga lumabas na si Alter Gazini. Charot, si Gazini Ganados. Ayan. And sabi ko nga din, marami na ulit yan. Sunod-sunod na yan ang mga kilalang mga pangalan. 'Di ba? So kayo, ano sa tingin nyo? Sagot tayo ng pangalan. Ato nga, pangalan ng comment. May comment kasi Bea Sumulong, hindi ko siya kilala. Sorry. For sure, pinaghandaan ni Gazini Ganados ngayon. Nakaplano yan, tagal niya pahinga sa pageant stage. 7 years, no? Tagal nun. Alam na niya. Pero sana nga yun, sana mas laban na laban yung katawan. Kasi di ba more on katawan ng MGI. Dapat sexy kung sexy ka talaga. Showgirl ang eksena, di ba? So, sana laban na laban. Pero yun nga, kahit di naman mag-perform yan si Gazini, pero dahil nga Gazini siya, pag, alam mo yun, siya pa rin yan. Yung number 1, number 2, number 3, number 4. Kasi nga, Gazini Ganado siya. Full support ng Cebuana Queens daw kay Gazini. Yes, how tall is Gazini? 5'8", 5'7", 5'8". Yeah, 5'8". Good thing na All-Stars edition siya sumali. It won't diminish her MU credentials. Actually, wala naman. May credential. Hindi naman heavy yung credential na sa MU kasi hindi naman siya winner. Even first runner-up. Siya lang yung Miss Universe Philippines. Kaya kung ano man yung magiging estado niya sa MGA All-Stars, mukha namang hindi ma-diminish yung credentials niya. Unless, runner-up siya sa Miss Universe pageant. Or siya yung mismong nakoronahang Miss Universe. Pero dahil siya yung Miss Universe Philippines, ewan ko, feeling ko naman wala namang mawawala. Parang mahalaga lang, basta sumali siya, matalo, manalo, kung ano man mangyari, at least trinay niya. Parang yun na lang yun eh. Sabi ni The Majesty, well, as of now, 2019 Binibining Filipinas Queens are now MGI Queens. Most of them are in MGI na 2019, Emma Tiglao, Gazini, and Samantha Ashley Lo. Yeah. Emma Tiglao, siya yung Miss Grand last year. And then this year, MGI All-Stars, let's see kung ibibigay din ba sa kabatch niya noong 2019. Ayun ang aabangan natin. Yung Jarina Sando, kanina ko pa nasagot. Yan yung first topic natin.
kanina sa first live stream. Ang haba ng sinabi ko kay Jarina. Pero again, submission of application pa lang guys ng Binibining Pilipinas. Kahapon, start yon. Hindi pa siya official candidate. I-announce pa sa callback yung magiging official candidate ng Binibining Pilipinas. Lahat pwede mangyari. Tsaka natin pag-usapan si Jarina pag official candidate na siya. But sabi ko din kanina, syempre, solid yan. Magiging official candidate talaga yan. Yung iba mga pangalan, yung iba mga matutog na pangalan, magsasubmit yan last minute. Ganun naman eh. Kailan ba yung last submission ng application ng BBP? Baka next week. So, ayun ang aabangan natin. Anong round sa BBP? Dalawa pa lang naman yung confirma nila. Wala namang crowns na added for BBP. Yon. Ayun na. Ano na mga tanong nyo dyan? Ano pa mga tanong nyo? Miss Universe Philippines naman, Aqua Boracay yung pinaka main pa din na inaabangan natin. On 21, next Saturday, Aqua Boracay. Next week, lilipad na rin ang mga girls papunta Boracay kasi may mga photoshoot sila prior dun sa mismong event on Saturday. Yes. And, sabi ulit ni The Majesty, Gwendolyn sana bagay sa international kaso overage na. If next year isasabak. Actually, ito, abangan din natin sa Gwendolyn kasi baka mag-submit siya ng application. Malay nyo, Globe na pala yung habol niya, no? Kasi ang alam ko dito, may magta-tryan for BBP this year, pero let's see kung matutuloy. Di daw ganun kaingay ang MUPH unlike last year, sabi ni Jasler. Even last year, yung 2024, di ba? Hindi naman talaga ganun kaingay kasi nga, syempre, yung mga candidates, hindi, yung roster, yung ilang mga kandidata, I mean, lahat sa siguro ng kandidata, hindi naman kasi talaga yun yung wish list ng karamihan ng mga pageant fans. Pero kung totoong pageant fanis ka naman talaga, totoong pageant fanis ka kasi hodang sino yun nandiyan, abangan mo naman talaga yung mga candidates at talagang i-check mo pa rin from time to time kung ano na yung mga ganap. Oo, aminin na natin, hindi talaga siya ganun kaingay kasi yung ingay ng pageant depende talaga kung sino yung mga contestants na kasali. Pero ganun talaga eh. Mauubos at mauubos. At para sa mga babaeng to na ngayon, para magkapangalan sila in the next years, in the future, kailangan talaga mag-umpisa muna sila sa simula. Kaya ngayon, kinikilala natin sila. For sure, pagbalik nila sa mga susunod na taon, kung nasang pageant man sila, magiging maingay yung pageant na yun. Yun. Sabi ni Carl, fresh kasi sila sa MUPH. Yes, very fresh. Actually, hindi nga talaga yung ganun kaingay. Yung mga post nga din ngayon, hindi naman ganun kalaki ang engagement eh. Unlike ng mga, yun nga, lagi natin sinasabi, Bardagulang, Atisa Manalo, and Alexi Brooks, or even the Mythical Five. Bardagulan ang Mythical Five. Hindi nga ganun kaingay. Pero, maraming mga outstanding girls ngayon sa Miss Universe Philippines. Yung mga feeling nyo na sila yung makakuha ng corona, mukhang hindi sila. Given na ngayon ay papunta na tayo sa gitna ng competition na nakikita mo na talaga kung sino yung mga angat or umaangat. Mukhang ang dami pang manlalaban in final. So, yun yung nakakatuwa kasi unpredictable siya. Hindi natin alam kung sino. Pero malamang yung mga makokoronahan naman dyan, maglalaro lang yan sa mga pangalang umiikot ngayon sa social media. So, sino ba yung mga pangalang umiikot lang halos sa social media ngayon? Malamang doon lang yung maglalaro yung makokoronahan or even yung winner. Thoughts kay Occidental Mindoro, hindi ko siya napansin kahapon sa photoshoot. Oo nga, parang hindi ko nga siya napansin kahapon or baka hindi ko lang talaga nakita. Hanap pa ulit ako hindi ko siya napansin kahapon. Thoughts of Tacloban City, hindi ko rin siya actually kahapon napansin. Kuya Carl, thoughts sa rematch ni Jarina, Sasha and Gwen. Yung Sasha and Gwen, hindi pa sure yon. Dun sa dalawa, si Sasha yung mukhang sure na sure. Ngayon sa rematch nilang tatlo, actually hindi lang naman sila yung rematch nilang tatlo kasi galing sila Miss Universe Philippines. Pero pagdating nila ng Binibining Pilipinas, brand new game kasi yun eh. Hindi lang naman silang tatlo yung maglalaban-laban dun. May mga lilitaw pa dyan na makikitaan natin ng Binibining caliber.
Pero kung paglalabanin mo yung tatlo, sino ba yung aangat sa tatlo? Iba-iba kasi yung beauty nila, diverse. Di ba hindi magkakaparehas yung beauty ng tatlo? Indian, yung dalawa mestiza, mga Barbing mestiza, isa Pinay na Pinay. So, very unique yung beauty nila. Sino mas aangat? May iba-iba silang strength eh. Hindi mo masabi kung sino yung aangat. Sino mo ka makoronahan, hindi mo din masabi. Yung placement nila sa sa MUPH last year, pantay-pantay lang. I don't know. Kuya, may MGI PH, ano to? Kung may MGI PH pa po bang pageant? Meron pa, Kim. Yung MGI All-Stars, again, iba siya doon sa mismong Miss Grand. Magkaibang pageant yon. MGI All-Stars, MGI 2026. So kung may MGI 2026, meron pang Miss Grand International Philippines kasi doon hahanapin yung magiging representative ng Miss Grand ng Philippines sa Miss Grand International 2026. Kung sino man siya yung magiging dakilang alay. Bakit siya magiging dakilang alay? Wait. Bakit siya magiging dakilang alay? Kasi parang napaka-imposible nang ibigay ulit for the third time ang corona ng Miss Grand kahit sabihin mo napakagaling niya. Sabi ni Ita na naman sasabi mo kay Avance babae. Avance Lagunense. Oy, masyado kang ano. Si ano yan, Mr. Pilipinas Worldwide ba yung usapan natin? Avance Lagunense. Raymond, hello. Asan na ako? Avance Lagunense. Natawa ako kay Avance Lagunense. Sino mas malakas Occidental Mindoro last year o ngayon? Maganda yung prototype to ngayon eh. Gusto ko yung... Pero magkaano lang naman sila. Parang same vibe, pero parang iba yung yung atake nung ngayon. Ni Neil Silva. Occidental Mindoro, Neil C. Hindi ko siya kahapon na ano... O nga, hindi ko... Bakit nakasalubong ko siya pero hindi ko alam na siya. Hindi ko siya masyadong naramdaman kahapon sa event. Pero kahapon, ang pinaka gustong-gusto ko yung personality na sobrang kalog, sobrang bakla dun sa photoshoot, si Zesta. Enjoy lang siya doon. May mga girls na enjoy lang like Ilocos Norte, party lang siya sa gilid. Yung grupo ng tatlo, kasi ang lagi magkakasama kahapon, si Sultan Kudarat, si Pampanga, and Starlock. Yung grupo nila, yun, ang ganda ng vibes nila. Si Bea, sobrang accommodating niya. As in, chika-chika siya, yun. Kaya wala rin talaga ako masabi. Yun, Bella Ismael, lakas ng arrive niya. Ramdam na ramdam mo yung presensya niya. As in, nandyan talaga siya. Parang malakas talaga yung arrive niya. Kahapon. Tsaka si Adela Marshall. Si Adela Marshall, yung pagbaling ko ng mata, gulat ako. Ang ganda. Ganyan. Tapos, Ashley Subihano. Kasi may mga photoshoot na sila kahapon ng swimsuit. Nakita ko na yung mga itsura nila na naka-swimsuit sila harapan. As in, pero bawal lang kasing kunan. Hindi pwede. Pero nakita ko na yung mga katawan nila. Laban na laban yung katawan ni Ashley Subihano. As in, ang ganda niya sa swimsuit. Yun. Kuya, trip mo ba yung Pampanga? Anong trip? Bet ko siya na manalo for other crowns or kung anumang crowns kung hindi MUPH yung ibibigay sa kanya. Sabi ko rin kanina, sobrang accommodating na ni Ali. Kaya kung ang eksena lang or ang issue ng personality, so maganda ng personality niya na scene. How about April Smith? Isa pa to. Kaya din niya mang elbow. 'Di ba yung top 5? Kasi ang karamihan ng top 5 ngayon, even me ang karamihan ng top 5. Karamihan ng top 5 or even me, ang top 5 ko, Nicole Borromeo, Roxy Bayens, Marian Arellano, Alison Hetland, tsaka si Bea Pintorski. Kasi mukhang top 5 na yun, mukhang solid na. Pero syempre, hindi naman top 5 ang MUPH, baka top 6, di ba? Or top 7. So, kung may papasok pa dyan, baka si April Smith. Kayang-kaya talaga ni April Smith ngayon. As in, handang-handa siya. Kahapon, katsikahan namin siya. Sinasabi niya lahat ng mga plans niya. Nanghihingi siya ng advice kung ano ba dapat, kung ano yung maganda sa kanya. At based sa mga chika niya, mukha talagang handa sila. Handa siya.
At saka yung caliber niya ngayon iba talaga. Yun nga, sabi nga rin namin. Ito na yung pinaka-best form niya. At mukha na rin naman last na niya. Kasi pang third time na niya. Second time sa MUPH, third time sa national pageant. Kaya handang-handa talaga siya. Yun, kaya pwede siya talaga. As in, kaya niyang sumungkit ng isang spot. Top 6, top 5. Baka nga may ma-elbow pa siya dun sa top 5 na binanggit natin kanina. Dun sa top 5 na binanggit ko kanina, mukhang may ma-elbow talaga doon. And based din sa mga chika, ng mga kapwa nating content creators, vloggers, media, mukhang ito, yung may elbow dun sa circle na binabanggit natin. Kayo na lang manghula or kayo na lang mag-decide kung sino. Tapos kaya siyang pasukin pa ng kung sino man pangalan ng mga lumilitaw ngayon. Sabi ni Jasler, budol daw for MGIPH. Wala na, malay nyo, no, manggulat, no? Pero ako wala akong personal na naririnig na bulong-bulungan na mag-MGIPH siya. Pero malay nyo nga, no, last minute, no? Lahat naman pwede mangyari kung si Gazini nga, eh. Ginulat na lang tayo kagabi. Malay nyo naman. Tingnan natin. Pet Simulator Gaming, na yan na nga. Yan din ang sabi ko kanina. Thoughts about MUP Iloilo City. And topic ko na rin kanina si Zesta. And di ba, madalas kong binabanggit si Zesta ng mga nakaraan. Tapos kahapon, kasi nga nandun ako sa photoshoot ng Playtime. Siya pa yung medyo naging ka-close, kausap. Kasi nga sobrang ganda ng personality niya. Madali siyang madali siya makagaanan ng loob ba, ganun. Tsaka nga bata kasi, enjoy lang siya. And same sila ni Alex, ganyan. Ni Alex, sino ba si Alex? Si Lexi Colmenares. San Carlos City, Pangasinan. Sabi ni San Carlos. Ay, San Carlos. Pretty din siya. Dalawa silang Pangasinan, diba? Pero konti pa. Hindi ko lang pa sila wala rin akong wala rin akong basis kung paano, pero konti pa. Iloilo province naman daw, si Nick Lian, sobrang tangkad niya. Modeless siya, yeah. Modeless, yun. Okay naman, pero hindi ko rin siya maramdaman. Pero kilala ko siya si Nick Lian. Thoughts about Nueva Ecija, sobrang ganda niya. As in malapitan. Michelle Burchell. Mukhang madam. Ang unang ko sa kanya, yung nakasalubong ko siya kahapon sa event, madam. As in, hi ma. Parang, hi ma'am. Pero bait-bait niya. Mahinhiyan. Ganun. Para this edition ang pinaka-di maingay mula 2020. Bakit daw para daw this edition ang pinaka hindi maingay ng 2020. 2020 and 2020 first edition, obviously maingay siya kasi first two season or edition ng MUPH. And during that time, pandemic. Lahat tayo nasa bahay. Lahat halos walang libangan, kundi internet. Kaya sobrang tutok yung mga pageant fanies sa first season ng MUPH na ginanap during the pandemic. 2023, it's Michelle D. and Pauline Ameling's comeback, kaya maingay siya. 2024, obviously, Atisa Manalo na inamagan for 6 years. 2025, syempre, mas lalo na kasi nga Mythical 5 Plus, Atisa Manalo na andun siya. Kaya in 2026, masasabi natin hindi siya maingay or siya na talaga yung season na hindi maingay dahil nga kung ikukumpara mo dun sa mga previous na season, ganun yung reason ng mga previous season kung bakit itong season na to or edition na to hindi talaga masyado maingay. From the roster kasi, plus the roster kasi this edition, hindi naman talaga ganun mga heavy names or heavy wish list ng mga pageant fanies. Pero kagaya nga rin ng sinabi ko kanina, kung pageant fanies ka naman na talaga, kasi hodang kung sino man yung contestants ngayon or check mo pa rin naman sila from time to time. And for me, yun nga, masaya yung edition ngayon kasi nga, unpredictable. Hindi mo masabing si Bea na yan or si Hetlad na yan or even si Nicole yan. Nandyan sila pero hindi sila yung winner. So, yun yung masarap abangan ngayon kung sino yung manggugulat. Pero, patigurado yung kukorona pa rin dyan, yung mga nasa circle lang ng mga listahan na nagsisirculate ngayon sa social media. Yari na rin naman yan. Hindi mo lang alam kung sino dun sa mga pangalan na umiikot. Yes. Pet Simulator Gaming, Kalibo Aklan.
Based observation ko kahapon sa event, si Kalibo Aklan, ang chill-chill lang din siya. Hindi siya gigil. Hindi siya Gina G. Nire-reserve niya yung energy. Pahinga lang siya. Pagpahinga, nandun lang siya sa isang tabi. Yan. Papahinga lang siya. Biruan nga namin ni RJ natutulog. Ka natutulog na pag may edad na, gano'n. Ayun, ganun lang siya. Very relax yung fight niya ngayon. Pero syempre, yun nga, sobrang ganda niya pa din talaga. Kasi ang ganda ng katawan niya. Nakita ko na sila kahapon na naka-swimsuit sila sa photoshoot. Laban na laban pa din yung katawan ni Emel. Sinaabangan natin yan sa Aqua Boracay on Saturday, May 21. May 21, March 20. Masyado ko advance. Guys, March 21 pala ha. Next week na Aqua Boracay. So, ayun yung isa sa mga magandang abangan. Kasi nga, swimsuit yun. Yun, doon na magkakaalaman kung sino may mga ibubuga sa pasarela, sa runway, at kung sino yung maganda yung katawan. Yes. Thoughts about Gazini, yun ang topic natin kanina. Ang haba na sinabi ko kay Gazini, nag-trivia pa ako. Sa lahat ng mga late, upload ko rin to sa YouTube, Carl Loyola YouTube. And then Facebook din ako, Carl Loyola. Facebook page siya, hindi yung personal Facebook. Man, thoughts kay Jarina Santos, same din. Nabanggit na natin kanina. Nabanggit ko na rin kanina. Ang haba ng sinabi ko. Paulit-ulit ako kay Jarina kanina. Smile Daniel, hello. Thoughts sa Pampanga. Thoughts sa Pampanga. So, linggong ito, ano bang comment? Sa linggo na to, ang comment kay Pampanga, yung hati-hati eh. Hati-hati. Yung styling niya, okay. Minsan yung iba hindi nila gusto. Kahapon katsikahan namin si Pampanga, nabanggit ko nga rin kay Ali kahapon. Sabi ko, Ali, yung Zion, yung eksena mo sa Zion, parang parang ikaw yung may-ari ng Zion, gawa ng outfit niya, ganyan. Yung iba hindi yun gusto, yung outfit niya dyan, yung iba, gusto naman, ganon. Kasi nga, parang, yung ibang, parang comment minsan na parang ang comment minsan kay Ali, parang minsan na-overpower na lagi yung outfit. Parang minsan wala na daw sa okasyon, parang ganyan. Pero kahapon kasi namin si Ali, gustong-gusto niya yung mga nagiging styling niya recently. Gustong-gusto niya nagiging outcome, nagiging resulta. Kasi nga, yun, talagang pinag-isipan daw nila, pinaghirapan, ganyan. So, sa akin naman, kung saan comfortable yung girl, yung babae, yung contestant, basta comfortable siya sinusuot niya, go lang. Kasi at the end of the day, yung mga styling na ganyan naman, hindi naman pinupuntusan. Bigay na lang yun ng mga girls sa mga pageant fanays. Kasi mga pageant fanays, natutuwa sila na makita itong mga babaeng to na naka-outfit araw-araw. Kaya kung masaya si Ali dun sa mga suot niya, kung hindi man gusto ng iba or ilan, go lang ng go. Pero ayun, this week, ang mga napansin ngayon this week, Friday na ngayon, no? So from Monday to Friday, ang mga pinag-usapan ngayon, sila pa rin. Bea Windorsky, Alison Hetland, Bella Ismael. Silang tatlo. Bella Ismael, yeah. This week kasi parang si Marian, gumigit na si Marian ngayon eh. Parang gumigit na. Same with Sultan Kudarat. Yung ranking nila. Si Bea, umakyat siya this week na mapag-usapan siya. Yeah. Sila yung mga nagsisirculate ngayon. Si Zesta, pwede natin masabi, si Iloilo City. Siya yung napag-usapan nito this week. So, parang week nila. Pero talagang hindi naalis lagi si Windorsky tsaka si Pampanga. Camiguin. Ayun, kahapon nakita ko na rin si Camiguin na naka-swimsuit. Isa rin siya sa standout na nagulat ako. Yung parang pagbaling ng mata ko. Uy, tingnan mo si Camiguin, oh. Yung parang na-shock ako na gano'n. Kasi nga, ang ganda niya in swimsuit. Abangan natin yan, si Camiguin. Pero kasi yung status niya ngayon, kung ikukumpara ba dun sa kapwa niya na newbie, na si Tarlac, tsaka si Ali, tsaka si Sultan Kudarat, tatlo kasi sila eh. Si Pampanga, si Tarlac, tsaka si Sultan Kudarat, parang hirap tibaginan for the newbie. Tapos si Camiguin, parang nakasunod pa lang siya dun sa tatlo. Sa newbie kasi ito nga yung titibagin mo eh. Mahirap tibagin tong tatlo eh. Yung Sultan Kudarat, Pampanga, tsaka Tarlac eh. Kaya, yun.
kailangan talaga nila mag-double effort. Same with Summer Island. Si Catherine, sobrang ganda niya kahapon. As in, sobrang stunning niya. Ang ano lang kay Catherine, more personality pa siguro. Kasi parang ano lang siya, dadaan lang siya. Ganun. Unlike dun sa ibang girls na talagang, Hoy! Hello! Ganon. Hindi ko lang alam kung ano yung preferred ng organization pagdating sa mga ganon. Pagdating sa personality. Kung gusto ba nila yung mga personality na masyadong accommodating, masyadong friendly, or ewan ko. Yun lang naman ang comment ko. Konting push. Iloilo is sending wildcard this year, MUPH to BBP. Ang gaganda ng candidates nila. Sabi ni Ped Simulator. Ronel Pampanga. Ayun nga, kakabanggit lang natin. Negros Occidental, nabanggit ko na rin kanina. Isa din yan sa mga naging natin, na laging nababanggit sa live. Yeah. Truth po ba sasali sa Gazini? Nakakalat na nga ngayon eh. Sa social media na nga ngayon eh. Imelda, ko na din. Nabanggit ko na rin kanina. Si Imelda, hindi siya napapansin ngayon. As in, wala talaga. Pero, swimsuit, aari ba yan? Nakita ko nakahapon na naka-swimsuit si Imelda. Sobrang, pa rin, laban na laban pa din. Yeah. Same with Bella Ismael, syempre. Ang lakas ng ni Bella sa personal. Hindi siya yung personal, hindi siya yung personal choice kasi Bella. Kasi nga, diba, lagi ko sinasabi yung top 5 ko na ito yung top 5 ko hanggang ngayon, hindi nagagalaw. Sila pa din. Pero pag nakikita ko si Bella, especially kahapon, nakita ko ulit siya, talagang papatingin ka talaga sa kanya. May something kay Bella na very commanding talaga siya. Bayan, hindi nagno-notify. Oo nga, dirty girl eh. Thoughts about Gazini Gananda sa MJ All-Stars na yan, nasagot na natin. Ang dami ko na rin nabanggit kay Gazini. Yung kahapon, yung kahapong shoot, playtime lang yun, sponsor shoot, playtime. Si playtime, marami siyang segment na shoot. May naka-photoshoot sila, may naka-swimsuit sila, may naka-casual, meron dun sa glambot. So, ang daming siste. Kaya kahapon, nagkaroon ako ng chance ang makita sila na naka-swimsuit. As in, harap-harapan talaga. So, based doon, na-assess ko na yung mga katawan nila. Yung ganyan. Kasi nga nakita ko na, kaya alam ko na pagdating ng Aqua Boracay, sabi ko, ay, ang ganda ng katawan nito pagdating ng Aqua Boracay. Kasi ibang girls, nakachikahan pa namin na yun. Tatanong nga sila kung ano ba yung magandang pasarela nila on Aqua Boracay. Nanghingi sila ng advice din. Yun, na-appreciate namin yung mga nanghingi ng advice. Kahit alam namin sobrang galing na nila. Ganyan. Or kung ano yung magandang gawin. Ganyan. Kasi ayun, abangan natin siya. Again, Saturday, March 21, Aqua Boracay Challenge. Yun yung exciting kasi swimsuit yun. Tapos rampa. Hello, Paolo Chinito. Ang saya nilalaro daw nila si Zesta palagi. Sabi ni Ocean Man. Cebu Province. Actually, si Nicole kahapon sa event. Tahimik lang din siya. Pero yung presence niya kahapon, for me parang hindi ganoon ka unlike kay Bella Ismael. Kung ikukumpara ko lang yung dalawa. Si Nicole nga, nasa top 5 yan, solid yan. Sabi ko, nasa top 5 yan si Nicole. Kaya parang sa top 5 ko, so far ngayon, parang si Nicole yung medyo, medyo nakasabit. Pero tingnan natin sa mga susunod na lang. Tataya ka pag sumali ulit sasali si Atisa. Pagpahingan nyo na si Atisa. Kakapirma lang ni Atisa sa Sparkle. May balita ka na magka-cameo role yan sa Encantadia dito. Si Roxy Baines, as usual, si Roxy sa akin di pa rin nag-fade. Kahapon ulit sa event, yun yung reference ko kasi yung huli ko napuntahan eh. Si Roxy ganun pa rin. Kung ano yung first impression ko sa kanya, ganun pa rin siya. Talagang wow pa din. Tapos personality talagang bubbly pa din. Ganun pa din. Very Emma talaga siya, si Roxy. As in, para siyang si Emma. Yung, alam nyo, yung parang
Pag nakausap mo siya, ang gaan-gaan, very bakla, ganun. So baka, ano talaga yun? Aari ba talaga? At syempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.